Amang Banal, maraming pong salamat sa umaga po ito na kami ay nakapag-ikuti po upang ang lahat ay magpasalamat at pumpunin sa iyo. Salamat nga po Panginoon sa buhay ng bawat isa ay pinagkaloob at pinirang sa akin. Salamat Panginoon sapagkat patuloy po kami pagkakahap sa nagdaway at patuloy po kami nakapag wala kang pakinig Panginoon hindi yung ganang salita. Salamat po Panginoon sapagkat ito po ay namin na isa sa buhay. Salamat po Panginoon dahil binigyan mo kami ng kaligtasan. Panginoon, pinasasalamatan po namin ang lahat ng biyaya na nagmumula po sa iyo, mula sa aming pagkakilala, mula sa bawat gagawa ko sa buhay. Tunay nga po Panginoon, ito ay blessing na ikaw ay aming makilala at kami sumapalataya sa iyo. Ang lahat ng mga material na bagay Panginoon na nagkakaroon po sa amin, wala po namin Panginoon na ito ay may layunin na gamitin natin sa iyo laway. Panginoon, hihingi po kami ng taupusong pakatawaran sa aming mga pagkukulang, sa aming mga nagagawang pagkakasala, sa isip, salita, at sa mga kasalanan din natin sinasadya. Panginoon, nilalapit ko po sa iyo ang mga lahat na aawit at tutugtog Panginoon. Bigyan mo po sila ng ating sinusgan. At ganoon din po Panginoon ang aming pastor at tatay sa harapan ito. Pangihayag Panginoon ang ito natin sa kita. Salamat po Panginoon. Hinihiling ko po Lord na kung sino man po ang mga nagbigyan na dalahin sa mga oras po. Ito po ay yung pamilya ng mga Panginoon na bigyan o mga pagsubok pa karamdaman. Ito man Panginoon na emotional, physical. Naniniwala po kami na ito ay tutulagan at bibigyan mo kami ng kalakasan. Panginoon, sa iyo po namin pinagkakaniwala ang aming buhay mula po sa araw nito at sa oras po nito. Samahan po kami pang nagbalutin po ang buhay ng Espiritu. Muli Panginoon, kung tinataas na po namin sa maraming po salamat. In Jesus' name, Amen. So isang mapagpalang umaga sa bawat isa. Bago tayo umawit sa Panginoon, hayaan po muna natin na ngitian natin ang ating mga katabi. Batiin po natin ang bawat isa na may mga ngiti sa ating mga labi. Isang mapagpalang umaga kapatid. Ayan. So Merry Christmas! Malapit na ang ating Pasko. So sabi nga sa isang verse sa ating Bible, ayan yung po kong basahin. Ang sabi po dito ay, let all that I am praise the Lord. May the Lord, may I never forget the good things He does for me. Naniniwala po ba tayo mga kapatid na tapat at mabuti ang Diyos sa ating mga buhay? Amen. Naniniwala po ba tayo na ang kagalakan natin ay nanggagaling sa ating Panginoon? Amen. So nararapat lang po na siya ay ating papurihan, pasalamatan, itaas sa kanyang taas-taas ang pangalan. Pagkakalam natin ay ang Diyos ay tapat sa ating mga buhay. Amen? Amen. So bigyan po muna natin ang ating Panginoon ng isang mataas na palakpak. Yes, Lord, yes, Jesus. Tunay po na si Jesus na ang dahilan kaya tayo ay may kagalakan, kaya tayo ay may kasiyahan sa ating mga buhay. Amen? Amen. So samahan niyo po kami umawi, uminda sa presensya ng ating Panginoon. Ikaw ang nais ko, ikaw na
sa pagbuhos ng kanyang pag-ibig, ng kanyang biyaya sa bawat isa. Yes, Lord, let us just fill this space with praise and worship to our God, for He is faithful in our lives, our merciful God, our Savior, Messiah. Yes, Lord, the God that is always with us is Jesus. Lord, we just want to bless your name, to praise you, to glorify you, Lord.
Palakpakan naman po natin. Una ang Panginoon. At syempre, palakpakan din po natin ang ating mga bagong class na worship team, ang Couples Ministry. Palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay nila. Itaas po natin ang ating mga kanang kamay at sabay-sabay po nating sabihin ang salita ng Diyos. Nagliligtas. Ang salita ng Diyos. Nagpapagaling ng sakit at karamdaman. Ang salita ng Diyos. Nag-aayos ng buhay. Ang salita ng Diyos. Nagbibigay ng pag-asa. At ang salita ng Diyos. Nagpapala. Sabay-sabay po natin sabihin today, I receive the blessings in the Word. Ulitin po natin, today, I receive the blessings in the Word. In Jesus' name, Amen and Amen. Bago po tayo magbasa ng salita ng Diyos, lapitan po natin sandali ang dalawang katabi. At kumayan natin, sabihin natin sa Kanya, si Lord ang bahala sa iyo. At sabihin mo sa Kanya, alam ni Lord ang sitwasyon mo. Kayang-kaya yan ni Lord. Sino po sa inyo naniniwala, walang bagay na hindi kayang gawin ng ating Panginoon? Praise the Lord. Amen. Malapit na po ang Pasko. At palagi ko marami sa inyo ay excited na. At naniniwala po ako na isa sa katangian ng Diyos ay ang magbigay. Kaya ngayong umaga, kahit hindi pa po December 25, alam ko ang Panginoon kayang magbigay ng maagang pamasko sa ating lahat. Amen? Praise God! Praise the Lord! Sino po sa inyo ang may pananampalataya? Taas ang kamay. The Bible says, the Lord honors people who have faith. I want you to raise up your hands, both hands. At sa oras na to, with faith in your hearts, pangalanan ninyo sa inyong mga isip ang inyong mga kailangan. At sa diwa po ng pananalangin, tayo po'y manampalataya na ang Diyos ay kayang magbigay. Kaya niyang mag-ayos. Kaya niyang magpagaling. Kaya niyang ibalik ang mga bagay na nawala sa atin. Kaya niyang ayusin ang mga baluktot na sitwasyon sa ating buhay. And there is a way out. Some of you are telling the Lord, Lord, kailan po ito matatapos? Hanggang kailan, Lord? But God tells you, there is a way out. There is a way out. As you enjoy the Lord's presence, as you look to the face of Jesus Christ, kahit na tayo po'y napapaligiran ng kadimlan minsan, it feels like a bright day and a bright morning because Jesus Christ is enough. Amen. Thank you, Lord. Thank you, God. Lord, salamat na kilala ka namin. Salamat na sa buhay ka namin, Panginoon. It's a delight, it's a joy following you and knowing you, O Lord. Salamat, O God. This is our prayer. In Jesus' name, and everyone will say, Amen and Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God. Yakapin niyo naman yung katabi. Sabi ba sa kanya, Merry Christmas ka pa. Pwede na po kayo po. At sige, habang nakaupo po kayo, atin po babasahin ang ating scripture reading. Ito po sa Exodus chapter 3 verse 7 hanggang 8. At sabi po sa verse 7, sinabi ni Yahweh, nasaksihan ko ang kahihiyan ng aking bayan sa Ehipto at narinig ko ang kanilang daing nang pagmalupitan sila ng kanilang mga kabatas. Alam ko ang kanilang mga paghihirap. Verse 8, nanawag ako upang palayain sila mula sa kapangyarihan ng mga Ehipsyo at iahon sila mula sa lupaing iyon tungo sa isang maganda at malawak na lupain. Sa lupaing dinadaluyan ng gatas at pulot-pukyutan, sa lupain ng mga Kananeo, Heteo, Amoreo, Pereseo, Heveo, at Yebuseo. Korean po ito. This is the word of the Lord. Palakpakan po natin ang Panginoon. Alright. Thank you so much, Brother Jerry.
Thank you, Lord. Ang pamagat po ng message na ating pag-aaralan ngayong umaga ay aking pinamagatang, Dama ng Diyos ang iyong mga daing. Sabihin mo sa iyong katabi, Dama ng Diyos ang pinagdadaanan mo. Praise the Lord. Pakiramdam mo ba ay nag-iisa ka at walang nakakaunawa sa iyong sitwasyon maliban sa iyo? Kung oo ang sagot mo sa tanong na yan, ang message na ito ay para sa iyo. Wala ka bang malapitan at para bang wala ng solusyon ang problema mo? Na para bang hindi na ito malulutas? Kung oo ang sagot mo, this message is for you. Ikaw ba yung taong humaharap sa sitwasyong imposible nang mabago? Kaya dinadaan mo na lang sa pag-iyak, tapos wala kang masabihan? Kung oo ang sagot mo, this message is for you. Ikaw ba'y affected pa rin sa nangyaring breakup ng Cathy? Hanggang ngayon, lungkot na lungkot ka, this message is for you. Para sa iyo ang message na ito dahil ito ay tungkol sa isang Diyos na dumidinig sa mga taong dumadaing dahil sa problemang wari bagay wala nang solusyon. Kalbitin mo yung katabi, sabihin mo sa kanya, hindi ka nag-iisa. Sa Bible po ay may isang mag-anakan, isang pamilya na nakaranas dumaing dahil po sa matinding kahirapan at pagkagutom. Kung tayo mga Pilipino ay kilala sa katawagang Pinoy, ang pamilyang ito ay kilala naman sa katawagang Hebreo o mga Israelita. Dahil sa matinding gutom sa kanilang bayan, napadpad ang mga taong ito sa ibang bansa, sa Egypt, at doon ay buong giliw silang tinanggap ng hari. Para silang mga refugees, mga taong takas, na nakasumbong ng pagkalinga mula sa isang mayamang bansa. Hindi lamang sila tinanggap sa Egypt, sa bansang iyon, pinayagan pa silang manirahan at magnegosyo kahit na sila ay mga paniyaga o foreigners. Ibinigay rin sa kanila ng hari ng Egypt ang isa sa pinakamainam, the best land in Egypt, yung po tinatawag na Goshen. Ito ay isang lugar na walang drought, walang tagtuyot. Umuulan doon sa tamang panahon, walang bagyo, tama lang. Malusog ang lupa at tamang-tama sa pananim. Kaya sa mahabang panahon, nakaranas ng kaginhawahan ang mga dayong ito sa bansang Egypt at sila'y yumaman ng yumaman. Ang kanilang mga negosyo ay umunlad ng umunlad. Yun nga lang, ang mga taong ito hindi marunong mag-family planning. Kaya ganito ang nangyari sa kanila. Sabi sa verse 7 ng chapter 1, ngunit pala anak, parang si Canestor lang, ngunit pala anak ang mga anak ng Israel, kaya patuloy silang dumami. Sabi ng mami, kung hindi daw siya umidad, baka daw 12 pa ang anak niya. Sa Bible pala yun, nasusulat. Palaanak ang mga anak ng Israel, kaya patuloy silang dumami. Dumami sila ng dumami, at naging napakarami hanggang ang buong lupain ay mapuno sa kanila. Kaya po nahigitan ng populasyon ng mga taong ito, ang populasyon ng mga taga doon talaga. Nagkalat ang mga banyagang ito sa Egypt. At hindi nila sukat akalain na ang pagdami nila sa bansang ito ang magiging ugat ng kanilang muling paghihirap. Ganito kasi ang nangyari. Na-insecure yung mga taga doon. Na-insecure ang mga taga-Egypt sa kanila dahil nga dumadami na ang mga Israelita. At ang insecurity ito, ang jealousness na ito, or jealousy, na uwi sa isang matinding takot. Kaya ang sabi sa verse 9, sabi ng mga taga-Egypt, sabi ng mga Egyptio, tingnan ninyo, masyado nang marami ang mga Israelita at, ano sabi nila? Nangangalit tayo. Ang tingin nila sa pagdami ng mga taong ito ay isang threat, isang bagay na dapat katakutan. Yung sabi sa verse 10, dahil baka magkaroon ng digmaan at kumampi sila sa mga kaaway natin at lumaban sa atin para makaalis sa ating bansa. Kaya maghanap tayo ng paraan para hindi na sila dumami pa. Nakita nila ang pagdami ng mga Israelita ay threat sa national security
baka daw sila ang mapalaya sa kanilang bansa. So para sa mga taga-Egypt, peligroso ang bagay na ito. Baka sila ang manaig at pag nagkaroon ng World War, talo ang Egypt. Dahil pinag-isipan ng mga taong ito, pinag-isipan ng masama ang mga taong ito, ang Israelita, doon na nagsimula ang kalbaryo ng mga dayong ito. Naging pangit, naging masama ang trato nila sa mga dayong Israelita. Tinanggihan nila ito ng mga tinatawag na human rights o karapatang pantao. Dati, ang turing ng mga taga-Egypt sa mga Israelita ay kapantay nila, kabaro, kaibigan. Ngayon, ang naging turing nila sa mga ito ay mga hampas lupang alipin. Sabi sa verse 11, kaya naglagay sila ng mahihigpit na tao na mamamahala sa mga Israelita para pahirapan sila at pagtrabahuhin ng mabigat walang sweldo. Pinagawa sa mga Israelita ang mga lungsod ng Pithom at Rameses para magkaroon dito ng mga bodega ang Faraon. Yung mga pyramid sa Egypt, kasali pala ang mga Israelita sa pagpapatayo niyan. Sabi sa verse 12, pero habang patuloy silang pinahihirapan, lalo naman silang dumarami at nangangalat sa Ehipto. Kaya lalong natakot ang mga taga-Ehipto sa kanila. Nakakatuwa na pag mahirap ang buhay, lalong dumadami ang mag-ana. Ganyan po ang nangyari sa kanila. Hindi ko ba mga kapatid, ang pagdaming ito ay kamukha din ng pagdami ng mga Kristiyano sa iba't ibang lupalop sa buong mundo. Kagaya sa China, sa Indonesia, sa Africa, sa Middle East, na kung saan kapag ang mga Kristiyano yung nilulupi, pagka ang mga Kristiyano yung hinihigpitan at inaapi-api, lalo pa silang dumadami. Tila baga kapag may crisis in God's church, in God's people, doon naman lumalago ang kanilang gawain. Can you hear an amen? Amen. Sabi sa verse 13, dahil dito, lalo pa nilang pinagmalupitan ng mga Israelita. Kapag dumadami hihigpitan namin kayo lalo. Papahirapan namin kayo. Yan sabi sa verse 14, tingnan niyo yung word na ginamit, pinapait. Pinapait nila ang buhay ng mga ito sa mabigat na pagtatrabaho, sa tisa at simento, at sa lahat ng trabaho sa bukid. Pinagmalupitan sila ng mga Ehipsyo sa lahat nilang gawa. Makikita niyo po dito sa picture na ito ang example ng drawing kung paano po sila pinahihirapan. Konting mali. Di ba sabi ko sa iyo 5 inches, bakit 5.1 inches ito? Mali ang sukat ng yero. Ahampasin sila, pahihirapan, trabaho sila ng trabaho, wala masyadong tulog, walang pahinga, gutom, walang sweldo. At hindi lamang iyon, dahil nga parami ng parami ang mga Israelita, nag-utos ang hari sa lahat ng hilot, mga kumadrona, na patayin ang sanggol na ipapanganak kung ito ay lalaking Israelita. Grabe, hindi ko yata kaya yun. Nagbigay ng kautusan ang hari, i-abort, patayin lahat ng ipagbubuntis at ipapanganak na lalaki. Buti na lang, may takot sa Diyos ang mga hilot at kumadrona, hindi nila ito ginawa. Yun nga lang, nalaman ito ng hari, kaya lalo pa niyang pinatindi ang utos. Ipinag-utos niya na lahat ng sanggol na lalaki dapat ihagi sa ilog ng Nilo para ipakain sa mga isda at mga buhay. Grabe, no? Hindi ko ma-imagine halimbawa si Priya kasi lalaki. Ihagi sa ilog para ipakain sa mga isda, sa mga pating. May pating ba sa ilog? Hindi ko alam. Sa isda, sa buhaya. Kaya grabe po yung pagdadalamhati at kalungkutang dinanas ng mga taga-Israel. Lalo na yung mga nanay. Isipin nyo, naglalakad ka lang, karga mo yung baby mo, aagawin sa'yo yung baby mo, ihahagi sa ilog. Kita mo kinakain yung anak mo ng mga buhaya, talagang palahaw po ang pag-iyak ng mga taong ito. Walang kalaban-laban, bigla na lang silang aagawin at ihahagi sa ilog. I hope at this point, kita po ninyo yung krisis na kinakasablakan ng mga taong ito. Mayroong massacre, mayroong forced labor, at iba't iba pang mga suffering. Siyempre, kapag may suffering, kapag may forced labor, kapag may slavery, nariyan ang pagkagutom, nariyan ang pagpasok ng sakit, karamdaman, at iba pang mga katulad nitong problema. At ito nakakalungkot, wala silang kakampi sa bayang ito.
Wala silang mahinga ng saklolo. Wala namang tulfo nung araw. Pwede kang manawagan. Wala rin Facebook noon na pwede kang mag-reels. Mga kababayan, tulungan niyo po kami. Hello mga ka-reels. Ito na ang kalagayan namin ngayon. Hindi naman nila pwedeng gawin yun. Wala rin United Nations nung araw na pwede nilang hinga ng saklolo. At walang bansa na gustong tumulong sa kanila. Nag-iisa lang sila. Uulitin ko, nag-iisa lang sila. Kabitin mo ang iyong katabi. Pakiramdam mo ba? Nag-iisa ka ngayon. Pagpakiramdam mo, nag-iisa ka na lang. Anong ginagawa mo? Pagpakiramdam mo, walang nagmamahal sa'yo. Anong ginagawa mo? Ginagawa natin. Tulala sa isang tabi, di mapakali. Heto ako, basang-basa sa ulan. Walang malalapit, walang masisilungan, walang malalapitan. Sana'y mailuha pa akong mailuluha. Ang aking kalungkutan, ang aking akmang-akma yung kantang yan sa mga taong sawi, sa mga taong nag-iisa, kagaya ng mga Israelita. Wala na silang mailuha, kagaya ng sinasabi ng awit. At mga kapatid, ang karanasan ng mga taong ito ay kumakatawan sa mga sitwasyon sa buhay natin na parang bang nag-iisa na lang tayo at wala tayong magawa. Ito yung mga sitwasyon sa buhay natin na sukol na tayo, ubus na tayo, pulbos na tayo dahil sa sitwasyong ito na hindi maalis-alis. At sa panahong nag-iisa na lang tayo at walang mahinga ng tulong, ano kaya ang pwede natin gawin? Tingnan natin kung anong ginawa ng mga Israelita. Kung nag-iisa na lang sila, walang kakampi. Ito ang ginawa nila. Exodus chapter 2 verse 23. At dumaing ang mga Israelita dahil sa kanilang pagkaalipin. Sumigaw sila sa Diyos at mula sa lugar ng pagkaalipin pumaitaas sa Diyos ang kanilang sigaw. At wala nang tumutulong sa iyo pag nag-iisa ka na lang, pag hindi mo alam ang gagawin, lapit kay Lord, dumaing sa Kanya. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, lumapit ka kay Lord. At tingnan niyo po anong ginawa ng mga Israelita. Sa harapan ng Diyos, sila'y dumaing, sila'y sumigaw. Tumawag sila sa Diyos. Sa gitna ng sitwasyon na wala ka nang magawa at hindi mo alam ang gagawin, kay Lord ka lang talaga uuwi. Tingin kasi ang katabi, sabihin mo sa kanya, baka kaya ka natin ito. Marami sa inyo nakalampas na sa pagsubok, pero at one point, kaya kayo napapunta dito dahil may nag-imbita sa'yo, may nagsabi sa'yo, alam ko ang pinagdadaanan mo, Mars. Alam ko, kumpare, pinagdadaanan mo, tara sa church. May co-op doon. Giro lang ko eh. Pero totoo yun, may mga nakakilala kay Lord dahil sa bukan. Tara sa church. Totoo yun. May mga ganun kwento. Ginamit din ng Lord. Pero bukod sa co-op, bukod sa school, at bukod sa mga HPM, we invite people to be part of this church because the ultimate solution to all life's problems and ills is none other than Jesus Christ. Amen. Amen. Kasi kay Lord, malaya kang makakadaing, malaya kang makakasigaw. At dito, pansinin po ninyo ang sabi, yung kanilang pagsigaw, yung kanilang pagdaing ay pumaitaas kay Lord. Pumaitaas. Pinapakita po nito sa atin na ang Diyos natin ay hindi bingi. At pagka tayo dumadaing sa Kanya, nakikinig pala ang Diyos. Amen. Minsan yung kapatid mo, dahil busy sa ML or busy sa paggawa ng reels, nagkikwento ka, parang hindi ka naririnig. Meron pa yung mga kilalang taong ganyan. Ano? Kung may nakikinig sa akin, parang hindi naman importante sa iyo yung sinasabi ko eh. Ay ano nga yun? Di na, wag na. Sabay pasok sa kwarto, boom! Wala man nakikinig sa akin.
Pero iba ang Diyos. Pag kay Lord tayo lumapit at dumaing sa Kanya, yung ating mga karaingan, yung ating mga dasal, pumapaitaas sa Kanya, tinatanggap niya, nakikiiyak ang Diyos sa atin. Amen. Kaya malaya kang makakadaing, makakasigaw sa ating Panginoon. Alam mong nakikinig siya. At kung wala ka nang maisigaw, kahit buntong hininga mo, dinig niya. Narinig niya yung sinabi ko? Kung wala ka nang maisigaw, wala ka nang masabi sa prayer, kahit buntong hininga mo lang, dinig ng Panginoon. Bakit ko po yan nasabi? Kasi ang sabi sa next verses, narinig ng Diyos ang kanilang buntong hininga. Mali po yung spelling, hindi bunting. Ang bunting. Narinig ng Diyos ang kanilang buntong hininga. Kasi wala na silang masabi. Sobrang bigat ng problema, buntong hininga na lang. Ay, sabi mo sa katabi mo, ay. Ayaw lang yun. Ano bang mas magandang buntong hininga? Sister Mary, sampulan mo kami ng buntong hininga na hirap na. Ay! Parang inaantok lang. Narinig ng Diyos ang kanilang buntong hininga at inalala niya ang kanyang pakikipagtipan kina Abraham, Isaac at nakita ng Diyos ang mga anak ng Israel at pinakilala ang sarili sa kanila. Tapikin mo yung katabi, sabihin mo sa kanya, hindi ka nakakalimutan ng Panginoon. Naaalala ka ng Panginoon. At minsan pag narinig natin ang buntong hininga ng ating kumare, minsan hindi natin alam kung anong kahulugan nun. Kasi ayaw natin mag-share. Pero si Lord kaya nang i-interpret kung anong kahulugan ng iyong buntong hininga. Maaaring hindi naiintindihan ng asawa mo, maaaring hindi naiintindihan completely ng kabiyak mo, ng anak mo, pero yung pagbubuntong hininga mo, alam na ni Lord yun. Kita ng Panginoon. Minsan pala ang buntong hininga uri din ng prayer na nakakarating sa Panginoon, alam ng Panginoon. We don't need too much words. God hears, God knows. Kapag napapabuntong hininga ka dahil sobrang hirap ng math, God can interpret that. Pag napapabuntong hininga ka dahil nag-aaway-away ang iyong mga anak, God knows. Pag patong-patong ang mga bills at bayaring at napapabuntong hininga, saan pa ba kami kukuha ng pambayad dito? God knows. Ang pagbubuntong hininga nangangahulugan minsan na sobrang bigat ng problema na ating dinadanas at ito ay kayang pakinggan at interpret ng Diyos. Nakakarating ito sa Panginoon. Hindi ka nag-iisa sa buhay. God sees you. Hindi ka baliwala sa Panginoon. God sees you. At hindi manhid ang Diyos para hindi maramdaman ang dinadaanan mo ngayon. At sasamahan ka ng Diyos sa pagdaan mo sa gitna ng madilim na yugto ng iyong buhay. Amen. Minsan pag nag-iisa ka, parang pinapapakinggan kang music, background music, kahit wala naman. At ang background music ay, kung wala ka nang maiintindihan. Tuloy nyo nga. Oh, the Spirit of God is here. Healing is happening right now. Minsan yan ang laman ng ating puso. And God hears that. Amen? Sabi po sa verse 7 in chapter 3, sinabi ni Yahweh, nasaksihan ko, na-witness ko. Maaaring may mga tago ka na naglalaro sa iyong isip. Maaaring si Lord lang ang nakakakita nung habi na dinadanas mo ngayon, pero sabi niya, nasaksihan ko. Nakita ko. Nasaksihan ko ang kahihiyan ng aking bayan sa Ehipto at narinig ko ang kanilang daing ng pagmalupitan sila ng kanilang mga kapatas. Alam ko ang kanilang mga paghihirap. Tingnan niyo po yung mga words na ginamit, nasaksihan, narinig, alam ko. Nasaksihan, narinig, alam ko. Kita ng Diyos ang ating kahihiyan. Kita ng Diyos ang ating daing.
Kita ng Diyos ang ating paghihirap. Hindi lingid sa Diyos ang ating mga sitwasyon. Kitang-kita niya kung papaano ka napahiya, kung papaano ka sinaktan, kung papaano ka nalugi, kung papaano ka naghirap, kung papaano ka iniwan, kung papaano ka nireject. Dama niya, alam ng Diyos. Wala akong kausap ngayong umaga. Saksi ang Diyos. Kita ng Diyos. At ang Diyos ay hindi magbubulag-bulagan sa ating mga kalagayan. Hindi siya magbubulag-bulagan. Hindi tayo titiisin ng Diyos. Dahil ang sabi sa verse 18 niya po, nung nakita ng Diyos ang paghihirap ng kanyang bayan, ganito po ang kanyang sinabi, nanaog ako upang palayain sila mula sa kapangyarihan ng mga Ehipsyo at iahon sila mula sa lupain iyon tungo sa isang maganda at malawak na lupain, sa lupain dinadaluyan ng gatas at pulot-pukyutan. Hallelujah! Sa lupain ng mga Kananeo, Heteo, Amoreo, Periseo, Heveo, at ako sa'yo. Nanaog daw ang Diyos. Nung nakita ng Diyos at naging malinaw sa Diyos, ang bayan ko'y naghihirap, siya daw ay nanaog. Ano po ba ibig sabihin ng nanaog? Sino po ba ang nananaog? Aba, hindi yung nasa taas. Kita ng Diyos yung mga anak niya nasa baba, dustang-dusta. Nasa babang kalagayan. Anong ginawa ng Diyos? Bumaba sa kanilang kalagayan. Lumapit. Alam niyo ang Word of God pag diniliver ng pastor every Sunday? General yon. General preaching. Pero pag napakinggan mo yung Word of God, parang pakiramdam mo, bumababa si Lord sa'yo at nalalaman niya yung pinagdadaanan mo. Kasi iba't iba tayo dito. Meron ditong junior high, merong senior high, merong college, merong young professional, may millennial, may tatay, may nanay, may senior citizen, may negosyante, merong single. General word. But when we hear God's word, parang bumababa si Lord sa sitwasyon ko Para bang pag napapakinggan ko yung sinasabi nung nangangaral, nagsasalita si Lord sa sitwasyon ng negosyo namin ngayon. Pag napapakinggan ko yung sinasabi ng preacher, alam ko tinutukoy ng Panginoon yung problema ko sa math, yung problema ko sa project, yung problema ko sa love life, yung problema ko sa anak ko. God knows nananaog siya. Bumababa siya sa ating kalagayan, tumatabi siya sa atin, dumidikit siya sa atin. Iiwan ng Diyos ang kanyang mataas na kalalagayan, papanaog siya para mas lalo tayong maintindihan at para tayo ay samahan. Kung wala nang nakakaintindi sa iyo, nananaog ang Diyos. Huwag mo sabihin, wala naman nakakaintindi sa akin, wala naman nakakaunawa sa akin. Si kuya, si ate, hindi naman nila ako naiintindihan eh. Si mama, si papa, hindi naman nila naiintindihan yung sinasabi ko. Pero si Lord, naiintindihan niya lahat-lahat. Amen. Are you glad that our God is like this? Are you glad na ang Diyos natin kayang bumaba sa ating mga sitwasyon? Purihin natin siya, palakpakan natin siya. Nanaog ang Diyos. Nanaog ang Diyos. Merry Christmas. Pasko na. Ito ay kwento ng pagpanaog ng Diyos. Ang talatang ito ay natupad kay Kristo. Ang sinasabi dito na nanaog ang Diyos ay natupad ng buo sa kwento ng Pasko. Tayo ay nasa abang kalagayan noon. Tayo mga patay sa kasalanan. Tayong lahat ay walang magagawa. Di natin kayang iligtas ang ating mga sarili, tayong mga makasalanan. Subalit nanaog ang Diyos sa anyo ng isang sanggol upang tayong lahat ay iligtas. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was with God. And the Word was made flesh and dwelt, nakitahan, nanaog, nakipisan sa atin. This is the story of Christmas. Ang Diyos na mataas, ang Diyos na hindi natin ma-reach noon,
bumaba, nanaog sa ating lahat. At upang lubusin ang pagsaklolo ng Diyos sa mga taong ito, upang lubusin ang pagsaklolo ng Diyos sa mga Israelita, nagsugo siya ng isang lalaki upang siya iligtas. Of course, sa panahon natin, isa lang naman talaga ang sugo. Our Chief Apostle, Jesus Christ. Amen? Pero nung panahon ng mga Israelita, gumamit siya ng isang lalaki to save them, to liberate them. And his name is Moses. At muntik na nang mamatay si Moises nung bata pa siya. Kasi nga, nagutos ang hari na ang mga kabataang Israelita kailangan itapon sa ilog. At si Moises nung mga panahong yon, nung ibaba ang utos na iyon, ay 3 months lang. Alam ng Diyos na siya ang magliligtas sa mga Israelita. Kaya kahit na nagpataw ng utos ang hari na patayin ng mga sanggol, gumawa ang Diyos ng paraan para mailigtas si Moses. Anong nangyari sa kwento? Gumawa ang nanay ni Moses ng paraan para siya maligtas. Gumawa siya ng basket na gawa sa halamang papyrus at pinahiran ito ng alkitran at aspalto. Inihiga niya doon si Moises, saka inilagay sa pampang ng ilog katabi ng mataas na damo para hindi siya kainin ng mga isda at ng mga pirana at ng mga alligator. Hanggang sa ito ay naanod at nakita ng prinsesa ng Egypt habang ito ay naliligo sa ilog. Imagine yung eksena, yung prinsesa ng Egypt, anak ng hari, pakanta-kanta doon, naliligo, nagsha-shampoo. Ano yung kinakanta? How we thank you, boy, on this day. What a beautiful day it is. I love the sun, I love the... Baby. Eh, dalaga siya. First time makakita siguro ng baby. Natuwa kay Moises. Ano to? Boy, you're cute! Cute! Inuwi niya yung baby. At naligtas si Moises. Hindi ho ba't may hawig ito sa buhay ni Kristo? Muntik na rin siyang mamatay nung siya'y bata pa dahil gusto siyang ipapatay ni Haring Herodes. Kaya iniutos ni Herodes lahat ng batang 2 years and below ay ipapatay. Buti na lang, winarni nga ng anghel si Jose at Maria at naitakas si Jesus papuntang Egypt. Marami pong komentaryo patungkol po sa story na to, especially sa basket ni Moises. Dahil ang sabi nila, yung daw basket ni Moises dahil ginamitan ng alkitran at aspalto, may hawig daw sa arko ni Noe. At habang nalulunod lahat ng bata sa paligid, kagaya ni Noe, yung nasa arka ay naligtas. Mga kapatid, si Kristo ang arka ng ating kaligtasan. At si Jesus ang ating basket. Lahat ng tao ay nakadestinong malunod sa ilog ng kapahamakan. Pero dahil tayo ay na kay Kristo na ating arka ng kaligtasan, tayo ay ligtas. Iniligtas tayo ng Diyos sa galit ng hari, sa galit ng Creator sa kasalanan. Tayo ay nasa arka ng kaligtasan, si Jesus. And we are saved because of Him. Amen? Ngayon naman, tingnan natin kung anong klaseng sugo si Moises. Si Moises po, dahil nga pinalaki ng isang prinsesa, syempre, sunod sa luho. Hindi siya lumaki sa hirap. Hindi niya nalasahan ang paghihirap ng kanyang bayan. Pero nung lumaki-laki siya at na-discover niya ang identity niya, na siya pala ay hindi talaga Egyptian, kundi isang Israelita, aba, naawa din naman siya. The problem is, hindi siya makarelate dun sa suffering ng mga tao. Ba't ko po ito nasabi? Kasi one time, nakita niya may isang Israelita, kababayan niya, binubugbog ng isang Egyptio. Sabi ni Moises, teka, look to the left, look to the right, walang tao. So anong ginawa ni Moises? Ang nakita niyang solusyon, patayin yung Egyptio na nananakit sa Israelita. At nung napatay niya,
Tinabunan niya ng buhangin. Kinabukasan, may nakita siya, dalawang Israelitang nag-aaway. Siyempre, kababayan niya yun. So, wala siyang kakampihan. Sabi niya, huwag kayong mag-aaway, mga chong. Ano ba problema? Ang sagot ng dalawang Israelitang nag-aaway ganito. Sa chapter 2, verse 14, ang sabi nila, sino nagtalaga sa'yo na maging pinuno at huli namin? Balak mo rin ba akong patayin tulad ng pagpatay mo sa Egyptian? May nakakita pala, wala pang CCTV noon. Kumalat na, may marites na rin ng araw. Bilis, no? Ano po pinapakita nito sa atin? Pinapakita nito sa atin yung karupukan ni Moises bilang isang sugo. Hindi niya alam ang pinagdadaanan ng kanyang mga kababayan. At yung solusyon niya sa problema, hindi swak, hindi ugma sa kanilang sitwasyon, mali-mali. Kasi nga hindi naman siya naggaling sa gustang kalagayan eh. Kaya hindi niya kayang iligtas sa isang paraan na tama ang mga Israelita. Pero alam niyo, ibang-iba yung sugong ipapakilala ko sa inyo. Ang sugong ito ay tunay na sugo, si Jesus. Dahil kabaliktaran siya ni Moises. Kung si Moises, hindi niya alam ang dinadanas ng mga Israelita, hindi niya alam yung angkop na solusyon sa problema nila, itong sugong ito na si Kristo na ipinanganak ng araw ng Pasko, alam na alam ang kalagayan natin. Sabi sa Hebreo chapter 4 verse 15, basahin natin sabay-sabay. Nadarama rin ng ating punong pari ang lahat ng kahinaan natin. Dahil naranasan din niya ang lahat ng pagsubok na dumarating sa atin, pero hindi siya nagkasala. Si Moises hindi ganito eh. Hindi niya pwedeng sabihin, alam ko naman yung pinagdadaanan niyo. Hindi mo pwedeng sabihin yun, kasi hindi mo naranasan. Pero si Jesus, nadarama niya ang lahat ng kahinaan natin. Pag nahihirapan ka makawala sa isang kasalanan, pag nahihirapan ka makawala sa isang weakness, pero alam mo, hindi mo dapat ginagawa yun. Pero hirap na hirap ka. Pero ginawa ko naman ng lahat daw, makawala sa kasalanan ko. Sabi ng Bible, nadarama ka ng Diyos. Alam ng Diyos ang kahinaan. Amen? Alam ng Diyos minsan sensitive ka, alam ng Diyos minsan mainitin ang ulo mo. At alam niya yun. Kasi naging tao din siya kagaya natin. Amen. Sabi diyan, dahil naranasan din niya ang lahat ng pagsubok na dumarating sa atin, huwag nating sabihin kay Lord, natutulog ka ba? Ano sabi ni Gary V? Huwag mo sanang... Maling version yan. Maling version. Gusto ko yung medyo, yung gulo na, yung sukdulan na nung awit ni Gary V. Concert sa Araneta. Huwag mo sanang natutulog ba? Galing na atira na siya. Huwag mo sanang akalain natutulog yung birit na. Siya, brother Junior ko na nga. Gerald, kaya banatan mo ka. Huwag mo sanang Kenneth, kaya mo? Natutulog ba ang Diyos? Nagsabahan ako dyan sa batang eh. Hindi ko lang iyan. Okay. Are you getting my point? Hindi natin pwedeng sabihin, Lord, parang natutulog ka naman eh, parang hindi mo naman kami nararamdaman. Naramdaman niya lahat. Temptation, suffering, death. Dinanas niya ni Christ. Kasi naging tao din siya kagaya natin at hindi siya kagaya ni Moises. Kaya si Moises ay anino lang ni Jesus. Si Moises ay mahinang klase ng sugo kung ikukumpara kay Jesus. At eto pa, si Moises nung sinugo ng Diyos at tubili. Naghihirap yung mga kababayan mo, nag-usap ang Diyos, sabi ng Diyos, hala, larga, iligtas mo yung mga kababayan mo, kaya kita inilagay na prinsipe sa palasyo. Gagamitin mo yung kapangyarihan mo to save your countrymen. At tubili siya na bumaba sa pwesto.
Kasi ang ganda ng posisyon niya ni Moises sa palasyo mala prinsipe siya. Sabi ng Diyos, baba ka sa pwesto mo, tulungan mo yung mga kababayan, hindi niya kaya. Pero si Jesus iba, handa niyang iwan ang langit. Mapalakit lang sa'yo. Amen. Tingnan niyo po si Moises. At gusto ko, pag binasa natin itong mga talatang to, makita natin na kabaliktaran nito si Jesus. Sabi sa chapter 3 verse 11, sinabi ni Moises sa Diyos, "Sino ako para humarap kay Paraon at ilabas ang bayan ng Israel mula sa Ehipto?" Wala siyang confidence. At ubili siya. Verse 13, sumagot naman si Moises sa Diyos, "Kung pupunta ako sa mga Israelita at sasabihin sa kanilang sinugo ako sa inyo ng Diyos na inyong mga ninuno, tatanungin nila ako, anong pangalan niya? Anong sasagot ko sa kanila?" Yung problema niya yung dapat problemahin. Talagang ang dami niyang alibay, ayaw niyang iligtas ang kanyang bayan. Chapter 4 verse 1, sumagot si Moises kay Yahweh, "Paano kung hindi sila maniwala o makinig sa akin?" Uy, parang mga tinatawag lang ni Lord na mag-worker, ano? Dali na yung mag-worker na mag-campus ministry. Ano sagot? Paano kung hindi sila maniwala o makinig sa akin at sabihin nila, hindi naman totoo, nagpakita sa'yo si Yahweh. Parang tayo lang. Verse 10, sinabi ni Moises kay Yahweh, "O Yahweh, Panginoon ko, kailanman hindi ako naging magaling sa pagsasalita." O, parang tayo na naman to. "O Yahweh, Panginoon ko, kailanman hindi ako naging magaling sa pagsasalita kahit na ngayong kinakausap mo ko, mabigat ang aking bibig." Mabigat ang bibig. "Mapurol ang aking dila." Kasi ang totoo niyan, si Moises kasi meron siyang problem sa speaking. Nag-stammer siya. Yung sa Tagalog, utal, bulol, buyoy. May sikat na ano dati sa channel to, si Buyoy. Ay, hindi si Buyoy yung si Budoy. Kaya mong gayahin, brother. Natural mo. Sino na natandaan si Paulo, kaya mo na. Gerard Anderson. Yan yung mga dali. Sino kaya? Dali. Ibigyan natin ang papasko. Hindi mo kaya eh. Ba't ikaw? Kaya mo sigaw mo nga? Dali. Ako, Budoy. Parang ganun yan. Yan yung problem ni Moises. Para siyang si Budoy? Para siyang si Budoy. Ay baka pag siya'y nangaral, tawanan. Kaya sabi sa verse 13, iginiit ni Moises, "Panginoon ko naman, iba na lang sana ang isugo mo. Bakit ba akong pinapadala mo sa barangay na yan? Si Brother Chu na lang." As you can see, hindi po talagang atubini itong si Moises. Ang dami niyang alibay para hindi magpagamit. Pero iba si Jesus. Tingnan niyo si Jesus. Compare natin si Moises at si Jesus. Sabi sa Matthew 20 verse 28, "Gayon din naman, dumating ang anak ng tao hindi para paglingkuran, kundi para maglingkod at ibigay ang kanyang buhay bilang pantubos sa lahat." In fact, sabi po ni Pablo, Jesus emptied Himself of being God. Hinubad niya yung kanyang pagiging Diyos at naging tao kagaya natin. Brothers and sisters, this is the message of Christmas. May Kristong nanaog mula sa langit para kilalanin tayo, para mahalin tayo, para maramdaman tayo, para tulungan tayo, at para makarelate ang Diyos sa atin. Amen. Amen. Palakpakan nga po natin. Kaya, ibang-iba po ang Christianity sa ibang religion. Ibang-iba. Kasi sa ibang religion, wala silang konsepto ng Pasko na ang Diyos nagkatawang tao. Di ba? Meron lang silang sugo, na propeta nila. Pero ibang Christianity, meron tayong konsepto na ang Diyos nagkatawang tao para tayo iligtas. Meron tayong Pasko. Amen.
Kapitin mo yung katabi, sabihin mo sa kanya, naiintindihan ka ng Panginoon. Lord, ba't ba ako ganito? I hate myself, I hate myself, I hate myself. Nagawa ko na naman yun, I hate myself. Naiintindihan ka ng Panginoon at tutulungan ka ng Panginoon. Amen? Lagi itong bibig ko. Oh! Sakit. Oh! Sabi din sa natin yun, si Pastor sinaktan sa sarili. Naintindihan tayo ng Panginoon. Amen? Amen. Maaaring may mga taong naiinis sa iyo kasi kita nila yung kahinaan mo. Pero ang Diyos, tinatsaga tayo kasi alam na kaya nating magbago. Tingin ka sa katabi mo, sabi mo sa kanya, magbabago din yan. Tiwala lang. Kay Lord. Amen? Amen. Palakpakan mo natin ang Panginoon. Punta tayo sa pagsasabuhay ng ating pinag-aralan. Number 1, tiyakin natin na tayo ay nasa arka ng kaligtasan, si Jesus. Tinanggap niyo na ba si Jesus? Amen. Very good. Kung tayo po ay tumanggap na kay Jesus, kayo po ay nasa arka ng kaligtasan. Hindi ang blessings in the word community ang arka ng kaligtasan. Dapat malinaw sa atin yan. Ang arka ng ating kaligtasan, si Jesus Christ lang. Siya ang ating Savior. Pangalawa, malaya tayong tumawag, umiyak at tumaing sa Kanya, kay Lord, sa Diyos, kapag tayo ay may kabigatan sa buhay. Amen? Amen. Tayo baka naman si Lord ay ayaw na pinaiyak sa Kanya. Okay lang na umiyak kay Lord. Okay lang magpakatotoo sa harapan ng Panginoon. Amen? Pangatlo, asahan natin ang pagbaba ng tulong ng Diyos, pagpanaog ng tulong ng Diyos sa atin kapag tayo ay may mga pagsubok. God with us, Emmanuel, God with us, ang pagpanaog ng Diyos. Manalangin po tayo lahat. Panginoon, salamat po sa napakagandang aral na amin kung tinanggap ngayong Kapaskuhan. Lord, salamat dahil ito palang kwento ni Moises ay kwento ng Pasko din. Kasi ito'y kwento ng pagpanaog ng Diyos. Salamat Lord, nung araw ng Pasko ay nanaog ka. Naging tao kagaya namin. At dinaanan ang dinaanan ng lahat ng tao. Dinanas ang lahat ng dinanas ng tao. Kaya Lord, di pala kami nag-iisa. At Lord, hindi ka foreigner na hindi kami mauunawaan. Hindi ka foreigner, O God, na hindi maiintindihan yung lengguwahe namin. Hindi ka foreigner, O Diyos, na hindi maiintindihan yung mga salitain namin, mga galawan namin, Panginoon, at maging mga daing namin, at maging mga buntong hininga namin, Panginoon. Hindi ka foreigner para hindi ito maintindihan kasi naging kalahi ka namin, naging tao ka din. Alam mo ang lahat ng aming dinadanas. Bata, matanda, kabataan, single, may asawa, may apo, businessman, empleyado, alam mo Lord lahat. Kaya Lord, presensya pa lang namin, kita mo na nga agad alam mo na agad. Hindi pa kami nagkikwento Lord, alam mo na. Salamat Lord sa kabutihan mo. Ito ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Bago po tayo mag-communion, magkaroon muna tayo ng maikling sharing time. Siguro for 2 minutes. Hanap po tayo ng kapartner. Share natin sa kanya ano yung pinaka-tumatak sa'yo ngayong umaga. Sige po. Sige na. Go. Mahiya. Kahit hindi nyo kakilala, sige tabihan ninyo. Ano yung pinaka-tumatak sa inyo? Ayan. Okay, buksan na ninyo. Tangan nyo ang ating communion elements.
talagang nag-aral at makinig sa salita ng Panginoon. Talagang ang Diyos ay pag-ibig. Yan si Amen. Doon pa lang sa unang chapter ng Genesis, nahayag na ang kaparito ng ating tagapagligtas. Matapos magkasala ang ating unang mga magulang, iba talaga si Lord. Sabi niya doon, sabi doon sa mga ikaw ahas, dudurugin ang iyong ulo ng sinuruman. Yang si doon ay sa Tagalog sabi, dudurugin niya, hindi sinabing dudurugin nila. Isa lang tinutukoy doon. And that seed, hindi sinabing mga seed, hindi si Jesus Christ. The seed of a woman is no other than the Lord Jesus Christ. Dudurugin ang ulo ni Satanas. Defeated na doon paman. At ang samong mo babae ay tutuklawin. Hindi kailanman ipamamatay ang pagtuklaw sa sako. Di ba pagka dito sa ating sa science, sa doktor natin, pag ako nakagat ng pusa mo, nakalmot ng pusa, dahil sa dito sa itaas, kailangan iniksyonan o inisip yung puso. Pero pag sa baba, hindi ka na iniksyonan, hindi na, para makinig mo. Kaya yung pagtuklaw sa sakong ng babae, hindi ka mamatay yun. Pero sigurado, pag dinurog yung ulo ng ahas, patay yun. So doon mga makita mo pag-ibig ng Diyos at pagtatangin sa akin. Mahal tayo ng Panginoon. Yan si Amen. Hallelujah. So ano pong pagsubok na narasan? Sabi ng Panginoon ay walang pagsubok na hindi dinanas ni naman. Pero tapat ang Diyos, kung pumasok pa kayo ng pagsubok, He will provide us a way out. May solusyon. Pagtiwala ka sa natin. Hallelujah. Pitas natin na tinapay na nagsisimula na katawan ng ating Panginoon. So, nung si Jesus Christ ay nasa upper room, habang nag-celebrate, panahon niya para celebrate yung Passover, yung pag-celebration ba ng pagliligtas o pagkapalaya ng Panginoon sa Israelita sa pag-alipin nila sa Egypto. Sineselebrate yun. Passover celebration ng ito. Noong oras na yun, habang naroon ng mga disipulo, pagdating ng ating Panginoon, kumuha siya ng tinapay. Itinaas niya sa Panginoon, ipinagpasalamat at kanyang sinabi. Tapos ay bigay sa mga disipulo kanyang sinabi, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Tanggapin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Mga minamahal, ang pagmalito ng Panginoon ay hindi natapos doon. At the age of 33, inako niya ang ating mga kasalanan. Sabi ng salita ng Diyos sa 2 Corinthians 5:21, siya na walang kasalanan, alang-alang sa atin ay naging kasalanan. Inako niya ang ating mga kasalanan para makatanggap tayo ng kalooban ng pagiging matuwid. Ang Diyos ay nakatingin. The eyes of the Lord is looking. Ang mata ng Panginoon ay parating nakatuon, sabi sa I think 2 Peter 3:12 yata yun. Ang mata ng Panginoon ay nakatuon sa matuwid. Kailanman hindi natin kaya matuwid. Pero si Jesus Christ ang umako nito. Na umako ng parusa para makatanggap tayo ng kaloob na pagiging matuwid. Sa ating pananalig, tayo ay binigyan ng kaloob ay gift of righteousness. In the eyes of the Father, tayo ay panal. Sapagkat yung ating kasalanan ay inako na sa krus ng Kalbaryo ng ating Panginoon. Hanggang sa
sin, past, present, and future. Kaya ang kabutihan ng Diyos. Ang kanyang katawan ay naging sakripisyo para sa ating kagalingan. Amen. Katabi po natin. The Bible declares that we are healed because of the stripes of Jesus na kanyang mga tinatawag. Tapos po natin ang inuwi. So pag sa sandaling yun, pag sila sa upper room at nagsiselebrate, kumuha niya siya ng inuwi. Sinabi niya, ang inuwi nito ay ang aking dugo na mabubugo para sa kapatawaran ng mga kasalanan na sa lipunan. At ito rin ang simula ng bagong kasunduan. Ang kanyang dugo ay pag-itibay ng kasunduan. The requirement of the law is finished. Kasi sinabi is finished. Pagbabayad sana ay ginawa ko na para sa iyo. Amen. Nagapit po natin. The Bible teaches that we are freely forgiven by the blood of Jesus Christ. Amen. Palapakan po muna natin ang ating Panginoon. Tunay nga po na nakaka-bless po yung word po natin sa araw na ito. Sumigaw nga po ang lahat ng pinagpala ng ating Panginoon. Amen. Allow me to read from the book of Psalms, chapter 34, verses 18 to 19. The Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit. The righteous person may have many troubles, but the Lord delivers him from them all. Naniniwala po ba kayo ng ating Panginoon ang nagsisilbing comforter natin sa mga panahon na nalulupay-pay tayo sa mga problema? Amen. Tunay nga po ng ating Panginoon ang nagsisilbing shield, ang nagsisilbing gabay at ang nagsisilbing tagapagtahan natin sa mga pag-iyak natin sa araw-araw. Amen? Amen. Tunay nga po na napakabuti ng ating Panginoon. Kaya tayo po dumako na sa ating covenant. Ilagay po natin ang ating mga kanang kamay sa ating mga dibdib at sabay-sabay po nating bigkasin sa bilang na 3 ang kami ay nagpasya. Isa, dalawa, 3. Kami ay nagpasya. Kami ay nagpasya magmahalan bilang magkakapatid. Ang isa ay para sa lahat, ang lahat ay para sa isa. Ang lakas ng isa ay lakas ng lahat. Ang kahinaan ng isa ay kahinaan ng lahat. Kami ay nagpasyang magtulungan sa hirap at ginhawa. Ang bawat isa ay hugutan namin ang lakas. Kami ay nagpasyang sama-sama lumago bilang mga anak ng Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Parapakan natin ang ating Panginoon. Meron po ba tayo mga new couples sa araw na ito? Mga bagong dalo po sa ating simbahan? Meron po ba? So kung wala po, ay tayo na po dumako sa ating mga announcements. So para po sa ating announcements, wapo po muna tayong lahat. Sunday School for Kids for ages 3 to 11 years old. Every Sunday, meron po tayong Sunday School para po sa ating mga pinsan, sa ating mga kamag-anak, sa ating mga kaibigan for ages 3 to 11 years old. Meron po tayong mga volunteers na teachers, mga kabataan po nagtuturo dito sa ating Sunday School. Kaya kung gusto niyo pong dalhin ang inyong mga anak, mas matuto pa po sa salita ng Diyos sa kanilang edad, ay dalhin niyo na po sila sa Sunday School. Every Sunday po yan. Blessings to the Word Community, the Art of Preaching class. Every Tuesdays, starting from 5:30 p.m. to 7 p.m. Meron din po tayong weekly youth fellowship via Zoom every Saturday at 8:30 p.m. At naniniwala po ako na ang mga kabataan ay patuloy po nagagamitin ng ating Panginoon para sa kanyang kadakilaan at para mapalagana pa ang salita ng Panginoon. Ayun po, Sunday worship services, Blessings in the Word Community. Meron po tayong 2 service, isa pong morning at isa pong evening. Morning fellowship, nag-start po yan ng 9 a.m. hanggang 11 a.m. And kung hindi naman po kayo available ng morning, meron po tayong evening fellowship starting at
7 p.m. to 8:30 p.m. If you want to start a home prayer meeting or HPM sa inyong mga tahanan ito po ay libre para sa lahat. At kung gusto niyo pong makita at magkaroon ng relasyon ng inyong pamilya sa ating Panginoon, meron po tayong HPM at makikita po natin yung mga guide at yung mga kailangan po natin gawin sa FB group po natin, Blessings in the Word Community, at sa page po natin sa Facebook. Excited na po kayo sa ating simbang gabi? Amen! Sumigaw nga ang mga excited na! Amen! Simbang gabi magsisimula po yan ng December 15 hanggang December 23 at 7 p.m. to 8:30 p.m. here at Blessings in the Word Community. Welcome po ang bawat isa. At para po sa ating mag-share po, para po sa ating testimony, tawagin ko po si Sister Raquel. Hi po. Good morning po. Actually, Sister Judy. Okay, maraming salamat sa araw na to kasi gusto ko lang i-share kung ano po yung experience na nangyari sa akin nung time na na-hospital po ako. So, nung time na na-hospital po ako, talagang iba talaga pag mag-isa ka lang, no? So, alam niyo po yun na ang kasama ko lang ay yung anak ko. Pero, nung time na nasa hospital ako, actually, dahil sa asthma, and then dahil sa bumaba yung potassium ko, bakit ako na hospital. So, medyo namagana po yung, yung airway ko, kaya kailangan ko i-admit sa hospital. So, nung time na yun, talagang ikaw lang, malay asawa ko. So, may family, of course, yung yan ko, mga kapatid. Pero iba pa rin talaga yung may kasama ka. So, napakahirap ko. Pero, nung time na nasa hospital ako, anak ko lang din nabawin ng sakit. Nung time na yun, pasok siya sa school, uwi siya, balik siya ng hospital para alagaan ako. So, nung time na mag-isa ka lang sa hospital, wala kang, iba talaga pag health na no? Pag health na talaga yung tinamaan sa'yo, parang yung ma-realize na, parang iba, kawawa yung mga anak ko. Ako lang inaasahan, parang gano'n. Pero, iba, timing tong, timing ko yung, yung Word of God, today na, pag ikaw na lang mag-isa, wala kang kapitan kundi ang Panginoon Diyos. Iniyak ko sa kanya lahat, ayokong magkasakit, ayokong walang mag-aasikaso sa mga anak ko, paano ang pamilya ko. Pero lahat yun, iniyak ko sa Panginoon. Sabi ko, Lord, pagalingin mo ako para sa pamilya ko. Yeah. Parang, later on, I just cried. Humingi ako ng tulong sa Kanya. Hanggang sa makalabas ako ng ospital. Parang di-discharge ko yung sarili ko. Kasama yung anak ko. Pagdating sa bahay, iba talaga pag nanay ka pa rin. Pag nanay ka, kahit may sakit ka, kikilos ka pa rin. Pero sa awa ng Panginoon, everyday na gumigising ako, Lord, bigyan mo ako ng kalakasan ng katawan. Everyday, Lord, magawa ko lahat ng mga obligasyon ko sa buhay. Everyday. Pero sa awa ng Panginoon, hindi ako nabinat kasi alam mo yung feeling na mabibinat ka, parang mahina ka pero kailangan mo pa rin asikaso yung anak mo, kailangan mo pa rin kumilos. Pero sa awa ng Panginoon, talagang Diyos lang talaga yung malalapitan natin sa lahat ng oras. Na siya lang talagang tutulong sa'yo. Pagdating ng may pagsubok talaga sa buhay, siya lang talagang kakapitan mo. Sa awa ng Panginoon, napagtagumpayan ko siya every day. Every day. Kaya, salamat sa Diyos kasi nakarating po ako ngayon dito. Thank you so much. Kaya, siguro sa ating mga nanay, talagang pag nanay-nanay ka talaga. Diba? Kahit may sakit ka, kahit ano yung nararamdaman mo, kailangan mo pa rin gawin yung obligasyon mo bilang ina. Pero lagi tandaan na health is wealth. Kailangan nyo pa rin intindihin ang sarili natin bilang nanay. Tsaka wala kang kakapitan sa talagang pagdating ng pagsubok sa buhay, ang Panginoon Diyos na ang tutulong sa atin. Yun. So, maraming salamat po.
Yan, palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay po ni Sister Raquel. Pwede po ba natin ipanalangin si Sister Raquel? I-layhands po natin. Tayo po ay magbigkas ng mga prayers po natin for Sister Raquel. Yes, Lord, maraming salamat po sa umagang ito na ipinagkaloob niyo po sa amin lahat. Maraming salamat po sa buhay ni Sister Raquel na patuloy niyo pong ginagamit para sa inyong kadakilaan, Panginoon. Patuloy niyo po siyang ingatan, ang kanyang pamilya, kanyang anak, Panginoon. Patuloy niyo po silang bigyan ng kaligtasan, bigyan niyo po sila ng ingatan niyo po sila sa araw-araw at patuloy niyo po silang palaguin sa iyong mga salita. At naniniwala po kami, Panginoon, na lagi niyo po silang iingatan at bibigyan protection sa araw-araw. Panginoon, bigyan niyo po sila ng knowledge and wisdom po, Panginoon, sa pagkilala sa iyo. Alam ko na sa iyo po kumakapit ang iyong mga anak. At pinapanalangin ko po na ang bawat ina, ang bawat tatay, ang bawat magulang na nagtataguyod para sa kanilang pamilya, para sa kanilang mga anak, bigyan niyo po sila ng sapat na kalakasan upang magpatuloy po sa araw-araw. At alam ko po na kung wala ka, Panginoon, ay hindi po namin ito magagawa. Patuloy niyo po siyang i-bless at ingatan sa araw-araw. Salamat po ang aming samang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Para naman po sa ating exhortation to give, tawagin ko po si Sister Dina. Sister Dina. Okay. Panginoon, ang dami mo po ang inyong mga kaloob. Kanina pa lang talagang busog na tayo sa salita ng ating Panginoon. At alam ko na dahil ang Panginoon ang unang nagbigay, sabi nga sa mensahe ng ating Panginoon na nihalat ni Pastor Joshua, nararamdaman ng ating Panginoon, nakita niya, nasaksihan niya, at kanyang nadama yung ating pinagdadaanan. At hindi lang yon, nadaog siya para sa atin. Kaya sabi nga, yan yung patunay sa John 3:16, na ibinigay niya yung kanyang buktong na anak para sa atin, para sa ating kaligtasan. Kung kaya tayo ngayon, dahil ang Panginoon ang unang nagbigay, kung kaya tayo rin nakakapagbigay. Amen? Purihin ang Panginoon. Ihanda niyo na po ang inyong mga kaloob at ating pong panalangin. Diyos amang makapangyarihan sa lahat, salamat na po, Ama, sa kaloob at handog na ito ng aking mga kapatid. Pagpalain mo nga po ito. Patuloy mo nga, O Diyos, na pagpalain ang gawa ng kanilang mga kamay, O Diyos. At patuloy na ibuhos ang masaganang pagpapala sa bawat tahanan ng mga kapatid ito. At patuloy mong pusugin ang iyong pagmamahal, Panginoon, ang bawat sambahayan, O God. Salamat nga po, Panginoon, dahil ikaw ang patuloy na magbubuhos ng iyong masaganang pagpapala sa bawat isa. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Tanggapin po natin ang breakthrough and miracles for our lives.
Tanggapin po natin ang sagot ng Panginoon sa ating mga panalangin. Tanggapin po natin ang kagalingan sa anumang sakit at karamdaman. Lord, we rebuke and we cancel every form of sickness, Lord God. We rebuke pneumonia, bacterial infection, viral infection that is in this season and in this world today, oh God. Protect your people, Lord Jesus. And so may the love of the Father, the grace of the Lord Jesus, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. In Jesus' name, amen. Our service is over. See you next Sunday. God bless you.